Gusto namin yung malabas yung katotohanan. Ganun sana. Hindi, hugas kami kayo sasabihin nyo, hindi yan totoo, hindi yan Marines, hindi yan totoong Marines, pakakasuhan pa ninyo, etc. etc. Walang kakwenta-kwentang mga statement yan. Hindi kayo nag-iisip. Yung 18 nagsasabi ng katotohanan. Ang taong bayan ang gusto katotohanan. Tapos ngayon sasabihin ninyo, ilalaglag nyo sila. Hindi, wala kaming pake. Wala kaming pake sa statement nyo. Ang may paki kami sa statement nitong 18 na to. At nagpapasalamat kami, na-appreciate namin na nagsasalita sila bagamat delikado para sa kanila. Eh sino magsasabi na nag-deliver na maleta kung hindi sila nagsalita? Sino magsasabi na implicated to mga tao, senator, congressman? Oh, tayo na, Malacanang. Paano malalaman ng taong bayan yung kung saan napunta yung maleta, yung pera ng taong bayan? Kung hindi nagsalita yung 18, tapos ganyan ang isusukli ninyo, nakakaya kayo. Kung sakasakali umikot ang gulong at tayo'y mauwi sa pagbuo ng bagong hukbong sandatahan ng Sovereign Filipino People, Philippine Defense Forces. Of course, yung mga dati dyan sa AFP, yung mga matitino dyan, pwede kayong pumasok dito sa bagong armed forces ng taong bayan. Pero itong mga Marines na to, para secure yung trabaho nyo, automatic, you have gained your slot, priority slot, dyan sa bagong armed forces. Na kung ako masusunod, yun yung sa akin. Automatic na yan, no questions asked. Para kumbaga sa ano, parang medal of valor kayo. Automatic yan, pasok kayo. Na? Because of what you're doing. Para sa akin, for what you're doing. And the fight is not yet over. All, I'm asking from you guys, kayong mga nagte-testify, ano lang kayo, hold the line, tapang lang kayo, and we've got your back. No? Huwag kayo matatakot. Alam naman namin, matapang kayo eh. Hindi Marines. Hindi na Marines ang tawag sa inyo. Ayoko nang tawagin kay Marines kasi pagka Marines pala at may mga nagsasalitang ganyan sa Marines, yung commandant pa mismo, sasabihin pa na hindi ganyan ang Marines. Sige. Di ganyan. Talagang di ganyan ang gusto namin sa Marines na nagsasalita kayo na putay na once a Marine, always a Marines. Tapos nun, kung ano sasabihin nyo, lalaitin nyo pa. Kayo. Kayo. Anong ginawa nyo para sa taong bayan? Defend the Constitution, uphold the Constitution, follow the chain of command kayo, kahit bangag na, sunod kayo, kahit magnanakaw na, wala kayong paninindigan. Kaya mga 18 Marines, wag niyo nang tawagin yung sarili nyong Marines at kinahihiya kayo. Kinakahiya kayo ng armed forces. At kami naman, ikinahihiya namin yung armed forces na yan. Kinakahiya namin. Mano bang tumahimik na lang kayo at nanood na lang kayo? Alam niyo, yung totoong commander, he should be happy na yung may ganyan. And then, in fact, they will claim ownership. Ay, amin yan. Mga tao namin yan dati. Ganyan talaga mga Marines. Dapat ganon. Hindi. Kung siya ngayon, sip-sip boto kayo, panay mga walang niya kayo, tapos sasabihin nyo, i-discourage nyo pa yung mga tao, imbis na hatakin nyo pataas, itatadyakan ninyo sa putikan, tarantado, anong klase kayo mga tao? Hindi ganyan ang mga sundalo ng taong bayan. Yung ginagawa nitong 18 na to, yan ang sundalo. Yan ang may paninindigan. No money involved. No money involved. Basta testimonya para lang malaman ng taong bayan yung katotohanan. Yan ang tama. Kaya nga, tama lang silang makasama sa bagong hukbong sandatahan ng Sovereign Filipino People, ng taong bayan. Philippine Defense Forces, automatic yan, one rank higher sila. Pasok sila kung gusto nila. Mga 18 kayo, kung gusto ninyo, okay lang. Tanggap na kayo. Tanggap kayo. Umikot lang ang gulong at I think a grateful nation should
employ you. If you're retired, we call you back to active duty so that you can be a cadre. Ang kahit yung emphasize nyo lang sa bagong armed forces yung utak na wag yung maleta boys. Sabi ng armed forces, hindi daw dapat diyan tawag Marines, dapat daw maleta boys. Putang ina yan. Tarantado kayo. Hindi nyo naintindihan yung kagustuhan ng taong bayan talaga, no? Wala kayong carry dun sa yung utak nyo, hindi kaya talagang abutin yung utak ng taong bayan, ano? Ang gusto lang namin katotohanan. Itong 18, tumugon sa kagustuhan ng taong bayan. 18. Tumutugon sila. Una si Gutesa. Si Orly. Orly ba yun? So, lahat sila. Lahat kayong mga testigo na mga mati kayo. We will thank you. We will be grateful as a nation. Filipino people, the sovereign Filipino people will be grateful, and the only way we can repay you is to accept you, plead to you. Kung gusto niyo maging part ng bagong sandatahan ng Pilipinas, no? The People's Defense Forces. Pasok kayo, matik. Pero kayong mga nandyan sa armed forces, we will vet you. Kinakailangan pa namin kayong tignan kung kayo talagang matitino. At kayong mga retired, kung wala kayong dadagdag na iaambag para sa bayan natin, para sa taong bayan natin, wag na kayong magko-comment ng pabalang o kaya nakakahiya pa yung kung saan kayo konektado. Panisip-sip kayo kay Marcos. Kita nyo na nga, bangag yung tao. Kung kita nyo na nga na, siya yung mastermind. Kitang-kita naman siya yung mastermind. Siya yung pumirma ng gahe. Tapos lalaitin ninyo, papahirapan ninyo itong nagsasalita ng katotohanan. Ha? Kasi yung mga sinasabi nila, merong may mga picture, video, no? May collaboration. Kaya mahirap At saka kung titingnan nyo, kahit hindi ko alam yung katotohanan, kahit hindi pa nabevet, hindi pa tapos yung Blue Ribbon Committee, nakikita naman ninyo mga kababayan at i-share ninyo, like, share, subscribe, ipakita ninyo na sa lahat ng kilos ng administration, mula dun sa pagharang, mula yung paghuli kay Bato, no? Huli kay Bato, pagpasok ng NBA sa Senado, talagang pinipilit nila. Bawasan yung 13. Doon nagsimula Naging 13, yung majority nga, yung nasa konstitusyon natin, 13, majority, 24 divided by 2 plus 1. 12 plus 1, 13. Nagkaroon ng 13, majority, bagong majority, naging Senate President si Cayetano, na talaga ng mga bagong committee head, naging si Pia Cayetano yata, no? Yung subcommittee si Marcoleta, ayan na. At kitang-kita ninyo kung paano hinarangan ni John B. Cremulya si Pia Cayetano, hinaharangan niya. Puti nandun si Robin, no? Nandun si Robin Hood. Cool na cool. Okay lang yan. Yung reporter, panik na si Robin, cool na cool lang. Nakita niyo yung ginawa nila. Lahat ng kilos nila, kung bobo kayo, hindi nyo makikita. Kitang-kita naman na pinipilit harangin yung paglabas ng katotohanan. Kaya hindi biro-biro yung dinaanan nitong 18 nato, tsaka nila Baligon, para makapunta doon sa Congress para sabihin yung alam nila. Kaya, ayun na, meron ng record. Tapos pinipilit pa rin nila na illegal yung ginawa nila Marcoleta, at nagsalita itong Tulfo na bibit-bitin niya si Marcoleta. Bibit-bitin na parang maleta si Marcoleta ni Tulfo. O yan, sorry ka ngayon. Animal kayo. Paano yung iglesia?
Pagka, kantingin niyo yung iglesia, isang bagsak yan. Tapos nun, sumunod yung mga Kristiyano na hindi bayaran, yung simbahan ng Katoliko na hindi bayaran. Kasi meron ding maleta na Katoliko. Tarantado to sitwasyon natin. Hindi niya ba gets? Si Marcos, planado lahat ito eh. Planado talaga niya na nakawin tong pera ng taong bayan at pahirapan tayo. And in so doing, hahatiin nila. Kukumpyusin nila tayo. Kaya kita nyo ngayon, hating-hati ang Pilipinas. Eh kung ganyan pala gusto nyo, hindi nyo sinabi kaagad. Hati-hati na lang ating Pilipinas. Republic of Luzon, Republic of Mindanao. Eh gusto nyo palang maghati eh. O yan, dalawa Senate natin, may dalawang majority. Inyo na lang yan. O, lahat ng senators na matitino, dito kayo sa Mindanao. Hatiin na lang natin. Gusto nyo pa palang, gusto nyo magtatayan tayo, mag-civil war tayo? Gusto nyo magkaroon ng rebellion? Gusto nyo magre-revolusyon yung tao? Maglabasan ng armas, tapos nun magtatayan? Yun ang gusto-gusto nyo, no? Eh, kung ganun pala gusto nyo hinahati-hati ninyo, merong pro-Marcos, meron Duterte, sama-sama kayo na pro-Marcos, Pinklawan, Dilawan, CPP, NDF, lahat kayo, Marcos loyalist, lahat sama-sama na kayo, eh diyan na kayo sa Luzon. Mahatiin na lang ang Pilipinas. Oh, gusto nyo palang hatiin eh. Merong mga vlogger na pro-Marcos, may mga vlogger na pro-Duterte, may mga troll na pro-Marcos, nabayaran yung taxes, sayang naman. Eh doon na kami magbayad ng taxes sa Republic of Mindanao. O, di ba? Eh, yun lang pala gusto nyo eh. Madali kami kausap. Hatiin nyo. Hatiin na natin armed forces. Hindi, buong armed forces sa inyo na. Sa inyo na. Ayaw namin yan. Walang itlog eh. O, kapon lahat yan eh. Ayaw namin yan. Mga unique. Diyan na lang kayo lahat. Dito na lang yung bagong armed forces. Magtatag kami ng bago. O, daming reservist, 50 million. Imposibleng di kami makakuha ng mga, ilan ba kailangan? Republic of Mindanao, mga 50,000 na siguro, 80,000, okay na, armed forces. O hindi kaya, konti lang, ang palalakasin na lang, panay reservist, panay Homeland Security, panay ganon, National Guard ng Mindanao. Para pagka nagkaroon ng gera, bungko na. Lahat di armas, tapos no na wala kami na-maintain ng matataas na sweldo. Pero itong 18, pwede kayo, pasok kayo sa bagong armed forces dahil sa ginawa ninyo. Matapang, matapat, sa bayan, may honor. May honor. Kayang tumingin ng tama at mali. At may paninindigan. Kaya pasok na pasok kayo. No questions asked. Kung ikaw ay sarhento, 1 rank higher. Kung ikaw ay corporal, 1 rank higher. No? Gusto nyo tawagin maleta boys, nasa inyo yun. No? AAP, inyo yun. Pero sa akin soldiers of the people ang tawag ko sa kanila. No? You don't have to be identified with these armed forces. No? You do not need the approval of the armed forces. Sa totoo lang. What is important is you have the approval of the Filipino people. And that matters the most. AFP, anin mo, sondatahan ka ng lakas ka. AFP ka naman ng mga politicians, AFP ka ng mga plunderer. Putya, wag na lang. Ang armed forces of the people sana. Wala eh. Ang kinatigan nyo, plunderer. Pusher. Armed forces of the pusher. Armed forces of the politicians. Maganda armed forces of the people. Gawa na lang kami ng bago, no? And then yung matitino dyan, kung sa tingin nyo matino kayo, apply kayo do sa bago. Bebet na lang namin kayo. Kailangan namin yung totoo na mga sundalo. And we will be happy with this 18. We'll take them. We'll take them in anytime. Kung gusto nilang maging sundalo ulit. Soldiers of the Filipino people.
Yun yung message ko sa 18. Doon sa 12 na magsasalita pa. Doon sa iba pa na gusto magsalita na may ebidensya. We should be encouraging. Ay, nako, bansang Pilipinas. We should be encouraging bravery. Ha? What is the cost to me? What is the repercussion? Pamilya ko, no? Buhay ko, danger, risk, kaso. We should appreciate what these people are going through for the sake of each and every Filipino. Tapos kayo, mga pag-golf-golf lang kayo. Ha? Even the retired. Wala kayong paki. Kung wala kayong paki, okay lang eh. Pero yung magsasalita kayo ng pabalang, ng walang katorya-torya, na lalaitin nyo ito, yung messaging ninyo saan? Sa pamilya nyo, sa kapitbahay ninyo, sa mga kaibigan nyo. Kinahihiya namin yan. Bakit nyo kinahihiya? Nagsasabi sila ng totoo. Tapos babalik ta rin nyo, sasabihin nyo, yan ang bayaran. Putang inang yan. Nagsasabi sila ng totoo. Pinipilit nyong hatiin ang Pilipinas para hindi mag-unite, para hindi manalo ang taong bayan sa inyo, sa inyong kagaguhan. Yan ang ginagawa nyo. Divide and rule. Tapos nun, yung pinopondohan ninyo, yung division na yan, yung awayan na yan, pinopondohan ninyo with taxpayers' money. Puta na nyo, hindi nyo naman pera yan. Tapos nun ganyan ang ginagawa nyo. Hati na lang natin ang Pilipinas kung ganyan na rin lang. May iwasan natin yung patayan, may iwasan natin civil war, may iwasan natin yung puta ng French type revolution. Doon na tayo papunta, akala nyo ba? Tapos meron kayong mga tulpo karakter, ha? Tapos meron kayong mga general na hindi nag-iisip, no? Yung itlog nila nandito na sa ulo. Kaya ganyan ang ano nyo, panay testicles yung testosterone yung ang ano, panay tapang, hindi nag-iisip. Mga popol. Ako lang masunod, tanggalin ko lahat yung rangkon nyo eh. Tanggalin ko lahat ng pension nyo eh. Mga animal kayo, mga wala kayong pakinabang. Armed Forces. Anong klaseng Armed Forces? Ano laki natutunan sa ano? Ha? Laki natutunan mula sa academy hanggang sa naging general kayo? Na yung prinsipyo ninyo, yung paninindigan ninyo, discernment of what is right and wrong. Hindi nyo na alam. What is honorable or not honorable? Do you think yung ginagawa ninyo is honorable? O yung ginagawa ng 18 is dishonorable? Ha? Wala na kayo eh. Lost na kayo. Nadadami buong institusyon dahil sa mga gago ng mga general. Yan pa nga kabagang sa AFP. No? Pag umikot ang gulong, kung ako masusunod, disbanded lahat yan. Yung mga matitino, lipat kayo doon sa bagong armed forces. But we will have to vet you. No? Na kailangan ayusin to. Kasi laki ng problema natin eh. Nababoy na eh. AFP nababoy eh. And then, and you're proud of it. Ha? Kayo mga na general, you're proud of it. Yayabang ninyo na professional yung armed forces. Susme. Meron ba professional na armed forces hindi alam kung anong tama't mali? Ninanakawan na buong bansa natin. Commander-in-chief ninyo, bangag. Hindi nyo man lang pa-request. O question mark, bangag. O paano? O di tama lang, di ba tama lang na, Mr. President, may we recommend that you undergo a hair follicle drug test. Ganon dapat. Very brave. Hindi, wala eh. Hindi man lang nyo... Kasi paano ka magkakaroon ng commander-in-chief na susundin mo, pwede kang dalhin sa gera niyan, mamamatay ka, okay lang eh, pagka matino yung commander mo, kung bangag, hindi man lang kayo gesser kayo, panay mga sip-sip buto kayo. Yan ang dapat bitbitin eh. Dalhin sa, sa hospital, magpa-hair follicle drug test yan. Walang kwenta. Kasi paldo-paldo rin yata kayo eh. So, ganyan na rin lang, takutan.
Hinahati tayo, ganito tayo. Saan ka nakakita? 2 Senado. May 2 majority. Lintik na yan. I hope matuloy yung yung Blue Ribbon Committee. Lahat ng witnesses na pwede pang lumabas, tapos nun, sige, lahat because may power ang Senate eh. Tapos nun itong fake news majority nila, pinipilit nilang ang arrogant nila. Bakit? Kasi tinanggap ng Malacanang yung bagong majority eh. O kaya planado lahat ito eh, planado to. Una, para mapigilan niya investigation. Yun yung ginagawa nila. Kaya si Tulfo nagsasalitang kanya, kaya katapang niyan na magsasorry rin pala. Kasi nakanting niya yung INC eh. Bibit-bitin mo si Marcoleta, gago. Kukwelyuhan mo, bibit-bitin mo palabas, tarantado ka, senator ka. Tatratuhin mo yung kapwa senator mo, halal ng bayan. Halal ng bayan si Marcoleta. Ikaw, halal ka ng computer. halal ka ng Comelec. O sige, nanalo ka. Pero hindi ka dapat nagkaasta ng ganon. Senator sa senator, ganon kayo. Pinabababa ninyo ang kalidad ng institusyon. Tulfo. Yabang-yabang mo. Sorry ka ngayon. Takot kayo, no? No, takot kayo. But damage has been done. Pwede kayo lahat matanggal. Sa totoo lang. Pwede umikot to tubig ng gulong. Tanggal kayo lahat. Mga animal kayo. Pagka natanggal kayong lahat, anong mangyari sa inyo? Hantingin kayo ng taong bayan. Accountability. Saka tumanggap ng malete. Ilan yon? 2. Tapos 6. 8. Pwede kayong ganun. Yung accountability habol ng tao. Kaya wag nyo kinukontra taong bayan. Ang gusto namin, justice, accountability, truth, no? Yun ang gusto ng taong bayan. Kaya wag nyo kukontrahin. Ikaw, Tulfo, kinukontra mo eh. Lumalabas doon sa testimonya eh. Isa ka sa tumanggap eh.